Pagsitayo na po ang lahat. Sa pagdating ni Jesus, siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva o Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pasamo ng bayan mo. Viva o Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang itinuro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong ng may mga liwanag nagdiringas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoong mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo na po ang lahat. Ang Panginooy darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy pa rin po tayong nagninilay ngayong panahon ng Adbyento. At mamaya ho, sisimulan na po natin ang ating tradisyon na tinatawag nating simbang gabi. Nangangahulugan na ilang araw na lamang malapit na ang Kapaskuhan. Malapit nang dumating si Jesus na ating manunubos. Pero ganun pa man mga kapatid, alam natin na kapag papalapit na ang Kapaskuhan, marami na rin tayong mga gustong gawin sa buhay natin. Tama po ba? Di ba marahil ang karamihan sa atin gusto nating mag-shopping. Pero ang problema lang,
Ano yung pang-shopping natin, di ba? Ano kaya yung gusto natin na ihanda sa darating na Noche Buena? Ano kaya yung isusuot natin? Marami tayong kagustuhan. Pero kaya minsan, kapag hindi napangyayari ang mga gusto natin sa buhay, nagdadamdam tayo. Sumasama ang loob natin. Minsan pa nga, ang unang nasisisi ay ang Diyos. Diba? Kapag nahihirapan na tayo sa buhay, kapag hindi na napangyayari yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin, marami tayong iniisip patungkol sa Diyos. Minsan pa nga ang sasabihin natin, sinumpa siguro ako. O kaya galit siguro sa akin ang Diyos. Pero mga kapatid, ipinapaalala sa atin sa araw na ito na ang kagustuhan ng Diyos ang pinakamaganda. May mga gusto tayo sa buhay na hindi napangyayari, pero ang napangyayari ay ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga minsan, kahit hindi natin gusto yung nangyari sa buhay natin, masasabi na lang natin minsan sa dulo, buti na lang, hindi yun ang nangyari. Dahil alam natin mga kapatid, na kapag may ginusto ang Diyos, tunay na pangyayari. At kapag ito ay napangyayari, ito ang pinakamagandang plano lagi ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sana po ang gustuhin natin, hindi lang yung sariling kagustuhan. Bagkus ang gustuhin natin bilang mananampalataya ng Diyos, ay ang kagustuhan din ng Diyos. Ganon din naman sa mga plano natin sa buhay. Hindi naman lahat ng plano natin nagiging naisa sa katuparan. Pero sa bandang dulo ng buhay, yung plano na hindi na isa katuparan, minsan naging maganda ang kinalabasan. Bakit? Dahil baka may mas magandang plano ang Diyos. At ang plano ng Diyos, tandaan natin, kailanman, ito ang pinaka maganda. Kaya kung meron man tayong gugustuhin ngayong darating na Kapaskuhan, wag lang nating gustuhin na makatanggap ng maraming biyaya, kundi gustuhin natin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. At kung gugustuhin natin ang kagustuhan ng Diyos, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, na iyon ang tunay na biyaya. Iyon ang tunay na pagpapala. Kung sa tingin mo, yung mga kagustuhan mo ngayon, hindi na itutupad, hindi na isa sa katuparan, maghintay ka lang. Dahil kailanman ng Diyos, hindi ka bibiguin. Yun po yung una. Pangalawang bagay, kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyong napakinggan, si Jesus tila may napapansin. At ano yung napapansin ni Jesus? Na ang lahat ng bagay, ginawa na ng Diyos. Ngunit ang mga tao, tila hindi natutuwa o hindi nakukontento sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Kaya ano ang napapansin? Kapag ang isang tao ay hindi marunong makontento, ano ang nagiging disposisyon niya? Nagiging reklamador. At sa pagiging reklamador, hinahanap yung mga bagay na wala siya. At kapag hinanap niya na yung mga bagay na wala siya, kailanman hindi niya makikita yung mga bagay na tunay na meron siya. Mga kapatid, nakikita natin doon sa Ebanghelyo, ginawa na ni Juan Bautista ang lahat, pero yung mga tao, hindi pa rin sumunod sa kanya. Pinag-isipan pa rin siya ng masama. Di ba din naman sa buhay natin ganyan din?
ikaw na yung gumagawa ng mabuti, ikaw pa yung hindi pinapalakpakan. Pero ikaw, kung sino pa yung hindi gumagawa ng mabuti, siya paminsan ang pinupuri. Pero mga kapatid, tandaan natin ang bagay na ito. Kung gusto natin maging masaya sa buhay, matuto tayong makontento. At kasama sa pagiging kontento sa buhay, ang isipin ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Gumagawa tayo ng mga bagay, hindi para tayo ay papurihan. We are not doing things because we want to receive praises. But we do good things because we want to praise God. Uulitin ko po yun. Gumagawa tayo ng mga mabubuting bagay hindi para palakpakan ng ibang tao, kundi gumagawa tayo ng mabubuti upang papurihan ng Diyos sa buhay natin. At kasama po doon na tingnan yung mga bagay na tunay na pagpapala sa buhay natin. Huwag nating hanapin ang wala, ngunit tingnan natin ang lahat ng mga bagay na meron tayo. At gamitin ang mga bagay na ito, hindi para palakpakan ng tao, kundi para magbigay papuri sa Diyos. Mga kapatid, alam ko po hindi madali ang buhay. Pero alam din naman natin, kapag araw ng Kapaskuhan, maraming biyaya nang natatanggap. At kung maraming biyayang natatanggap, ano ang dapat gawin? Magbahagi. At sa pagbabahagi, nagbibigay papuri tayo sa Diyos. Dahil ang taong marunong makontento ay ang mga tao ding marunong magbigay at magbahagi. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, patuloy tayong inaanyayahan na gustuhin hindi lang ang ating kagustuhan, kundi gustuhin ang kagustuhan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At kasama sa kagustuhan ng mahal na pong Jesus Nazareno ay tingnan ang lahat ng pagpapala at biyaya at marunong makontento dahil marunong ding magbahagi. Amen. Pagsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa amang nagnanais ng lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang atin pong panalangin, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa, naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ama naming nasa langit, inaaniyahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming pananalangin para sa aming kapwa,
Tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niya kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Panginoon
Announcement. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga at alas 8 at hanggang alas 8 ng hapon. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.